Magandang araw mga boss, naramdaman ko parang may kumakayod dito sa rotor disc ko pag nagpreno ako. Yun naman pala, manipis na itong brake pad. At ang problema, nung tinatanggal ko na itong brake caliper para palitan ko yan ng brake pad, stock up naman itong isang bolt dito sa ilalim. Kaya ang ginawa ko, una ko tinanggal itong clip dito sa pin ng brake pad. Ayan mga boss, tinanggal ko na yung isang clip niya. Ayan, tapos meron pa yung isa mga boss, ito naman yung pangalawang clip niya. Ayan. Bali nakita nyo naman mga boss, dalawa itong clip na tinanggal ko dito sa pin ng brake pad. Tapos gamit ako dyan ng plier, hugutin ko itong pin ng brake pad. Ayan mga boss, nakita nyo, ayan yung guide nitong brake pad mo. Tapos kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng flat screw para itulak ko yung brake pad, para itong piston pumasok siya sa loob nitong brake caliper housing niya. Ganon din dito sa kabilang side mga boss, kung makikita nyo, itinulak ko rin yung brake pad dyan para itong sliding pin lumabas naman dito sa brake caliper. Luwagan ko na ulit itong Allen bolt dito sa brake caliper. Kung mapapansin nyo mga boss, masyadong mahigpit itong bolt dito sa brake caliper, kaya ginamitan ko ng extension yan para maluwagan ko siya ng maayos. At ito nga mga boss, naluwagan ko na rin itong isang bolt, kaya dito naman ako sa isa pang bolt, luwagan ko rin yan. Ang problema mga boss, talagang matigas siya. Ang haba na nitong extension na nilagay ko, pero talagang hindi parang mabibilog ko lang itong ulo ng bolt. Ang style kasi nitong ulo ng bolt mga boss, flower type yan. Kaya ang nangyari dyan mga boss, nasyado akong nahirapan. Ayan oh, pinilit ko yung tiyagain mga boss para maluwagan ko lang, kaya lang talagang ayaw. Ginamitan ko na nga ng ball hammer yan mga boss, pinalo-palo ko itong bolt baka sakaling lumuwag. Pwede rin kasing mapaluwag ko sa pamamagitan ng pagpalo mga boss, kaya lang kung makikita nyo, talagang ayaw. Hanggang sa napansin ko na lang na bumibigay na itong flower type na Allen wrench na ginagamit ko, bumabaloktot na siya. Kaya pinasok ko siya ulit, tapos pinalo ko yan ng ball hammer mga boss. Pwede rin kasi yung ganyan, lumuwag siya. Tsaka ako ngayon nilagay itong extension ko para luwagan, kaya lang talagang hindi kaya. Kaya dito muna ako nag-focus sa isang bolt. Tutuluyan ko na yan tanggalin mga boss, tapos itutulak ko itong brake caliper. Pwede kasing sa ganoong paraan mga boss, itong stack up na bolt, lumuwag siya. Kaya kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng flat screw, itutulak ko itong brake caliper. Kaya lang sadyang matigas, kaya sinsi lang gagamitin ko dyan mga boss. Kung makikita nyo, walang problema dyan mga boss, sa akin naman itong motor eh. Pag napagalaw ko kasi itong holder ng brake caliper mga boss, may possible na madali kong maluwagan itong bolt. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinubok ko na siya ulit. Tsaka ako ngayon siya nilagyan ng extension para ipersa ko na sa pagluwag. Kaya lang masakit, wala, bumitaw lang siya. At ito na mga boss, kung makikita nyo, medyo bumilog na. Ayaw nang kumapit itong flower type ko na Allen wrench. Kaya pag ganyan mga boss, gagamit na ako dyan ng dahas mga boss. Sisilsiling ko na itong bolt. No choice na ako mga boss. Ayun na talaga yung pinaka-pinal ko para maluwagan ko itong bolt. After ko masinsil yung bolt, paluin ko ulit ng flat screw palabas itong brake caliper niya. Tsaka ngayon ako lipat dito sa kabilang side, sisiling ko ulit itong bolt niya mga boss. Tsaga-tsaga lang yan, luluwag din yan. O diba, lumuwag na siya. Pwede ko na ngayon gamitan yan itong Allen wrench ko na flower type mga boss. Paluin ko muna para magkaroon siya ng guide. Okay, tsaka ako ngayon gamitin itong kabilang dulo kasi hindi pa to gastado eh. Ayan mga boss, nakita nyo, naluwagan ko na itong bolt dito sa brake caliper. Kaya tuluyan ko nang tanggalin itong bolt mga boss. At kung makikita nyo itong bolt mga boss, puro corrosion na pala yan, kaya nahirapan akong tanggalin. Kaya pala nag-stack up. Tanggalin ko na itong brake caliper mga boss para makita ko na itong brake pad. Isa rin ako eh, oh. Isa rin akong pabaya eh. Biro nyo, yan lang, buti lang may pakiramdam pa ako kahit papano. Naramdaman ko pa na parang may kumakayod. Yun naman pala, manipis na itong brake pad ko. Kung makikita nyo, kaya lang mga boss, dito ata sa kabilang side, medyo napasarap yung gamit ko ng motor. Kaya nga kung makikita nyo, itong brake pad pumintab. Pero okay lang yan mga boss. Alam niyo mga boss, yung dati kong motor, 5 taon bago ko nagpalit ng brake pad. Ito, 10 buwan pa lang, pudpud na. Sa pagkabit naman ng brake pad nito mga boss, napakadali lang. May guide naman dito sa brake caliper holder mo. Basta ipasok mo lang siya dyan. At yung butas niya, nakaguide dito sa pagkakabitan mo ng. At ito namang isang brake pad, kung makikita nyo may butas yan, ipasok mo dyan sa guide niya. Tapos gumamit ka ng flat screw para mailapat mo itong brake pad dito sa brake caliper. At isa pa, maibuka mo itong brake pad nang sa ganon, pag inilagay mo na itong brake caliper dito sa rotor disc, hindi ka mahirapan. O tingnan nyo mga boss, dahil nakabuka na yung brake pad, madali ko nang mailalagay itong brake caliper. O diba, ganun lang siya kasimple eh. At syempre mga boss, itong bolt na kinain ng corrosion, after ko malinis yan, pinahiran ko yan ng grasa.
Tsaka ako ngayon ipinakapit na yan sa thread niya. Tapos itong isang bolt mga boss, ganun din. After ko malinis yan, pinahiran ko ng kaunting grasya yan. Tsaka ako ipinakapit dito sa thread ng brake caliper. Pag okay na, gamit itong Allen wrench ko. Kung makikita nyo mga boss, hinihigpitan ko na yan. Tapos lipat naman ako dito sa isa pang bolt. Higpitan ko na rin yan mga boss. Sa paghigpit ko dyan mga boss, hindi ko na yan ginamitan ng extension. Siyempre, doon na ako sa standard na paghigpit. Tapos isunod ko naman sa ilalagay itong pin dito sa brake caliper. Pakita ko sa inyo mga boss kung saan nakapwesto itong clip ng brake pad. Ayan mga boss, oh, yan sa dulo. Ayan, dyan nakapwesto itong isang clip. Dito naman sa pangalawa, ayan naman yung isa pang clip. Kaya nga dalawa yung clip na yan eh. Dahil nga dalawa itong brake pad na harangan niya. Pakita ko naman sa inyo mga boss itong brake pad para alam nyo yung position ng pin dito sa brake pad kung paano maglagay ng clip niya. Unang-una mga boss, importante itong clip dito sa pin na humahawak dito sa brake pad mo. Para itong pin hindi siya mabunot, kaya kailangan talaga na meron siyang clip na harang. Ayan mga boss, diyan mo siya ilalagay ngayon, itutusok mo itong clip. Ganon din dito sa kabilang side ng brake pad mo, lalagyan mo rin yan ng clip. Kaya ilagay ko na itong pin mga boss. Kung makikita nyo, sinusuksok ko na yan, pero nakatapat dapat yan sa pagtusok nyo sa butas ng brake pad mo. Importante mga boss na na-shoot mo yan sa butas ng brake pad mo. Tsaka mo ngayon ilagay na itong clip mga boss. Gumamit ako dyan ng plier, itinusok ko lang naman yan dito sa pin para itong pin hindi siya mabunot. At pag okay na, naitusok mo na yung clip, yung isang clip naman mga boss ang ilalagay mo. Kaya lang medyo madilim na mga boss, kaya nagpailaw na ako dyan, gumamit na ako ng flashlight para sigurado ako na nailagay ko ng maayos yung clip dito sa pin ng brake caliper. Ayan na mga boss, ilapit ko itong camera para makita nyo yung forma ng clip na inilagay ko dito sa pin ng brake caliper. Ayan mga boss, so ayan. Tapos ito naman yung isang clip niya sa dulo, 'di ba? Para yung pin nga naman hindi siya mabunot. Ayun ang purpose ng clip. At pwede ko nang i-test itong motor. Pa-subscribe naman itong channel ko kung maaari. Salamat.